Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,091-98. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang marinig ang mga salita ni Jiang Lan sa binata na nakabihis ng maayos, tumingin si Alvin kay Jude para sa kumpirmasyon. Tumanggaw si Jude, pahiwatig na sinabi rin sa kanya ni Jiang Lan ang parehong bagay. Gayunpaman, ang pagkakaiba ay hiniling sa kanya ni Jiang Lan na ipaabot din ang imbitasyon kay Alvin. Ibinigay mo sa akin ang pangako mo noong araw na iyon, di ba? Tiningnan ni Jiang Lan ng matalim ang binata na may maayos na pananamit. Ano na? Mayabang nang umiti ang binata. Bagamat mas malakas ka sa akin, dahil nandito ang aking Panginoon, ano ang magagawa mo tungkol dito? Isang maliit na tulad mo, Zillian, ang umaasa sa akin na tutuperin ko ang aking pangako sa iyo. Isang biro. Sa tingin mo ba talaga ay wala akong magagawa sa iyo kasama ang iyong Panginoon dito? Tanong ni Jiang Lan habang matamang nakatitig kay Zillian, ang binata na may maayos na pananamit. Ang aking Panginoon ay isang 8 trigram Celestial King. Ano sa tingin mo ang magagawa mo sa akin kapag nandito siya? Mayabang sabi ni Zillian na may mapanghamak na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagsisisihan ni Zillian na ito ang kanyang mga sinabi. Mahinang bulong ni Jude kay Alvin na nakatayo sa tabi niya. Hindi ba't sinabi mong mas mahina na ngayon ang mga formation cast ni Jiang Lan noong nakaraan niya? Tanong ni Alvin na may kuryosidad. Gayunpaman, ang formation na iyon ay hindi maaaring labagin ng sinuman na mas mahina kaysa sa isang Celestial Lord. Huwag mong kalimutan, isa siyang Celestial Emperor noong nakaraang buhay niya. Sabi ni Jude. Pagkarinig ni Jude ng boses, tumangala si Jiang Lan sa langit kung saan daan-daang tao ang nagkukumpulan bago niya itinuro si Zillian at diretsyong nagtanong, sino ang Panginoon niya? Isang malamig na ungol ang umalangaw-ngaw sa hangin bilang tugon sa tanong ni Jiang Lan. Pagkatapos, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumapit at nakasuot ng maluwag at magandang roba. Mapanghamak niyang sinabi, "Bata, balak mo ba talagang atakihin ang disipulo ko sa harapan ko?" Isang hari ng kalangitan na may 8 trigram. Sa sandaling humakbang papalapit ang lalaking nasa katanghaliang gulang, ang grupo ng mga peak overarching heavenly supreme celestials, kabilang si Alvin, ay nalipat ang kanilang atensyon sa kanya. Nabanggit na ni Zillian kanina na ang kanyang amo ay isang 8 trigram Celestial King. Kasabay nito, maraming peak overarching heavenly supreme celestials ang nagsimulang magbulungan sa isa't isa. Hindi ko inaasahan na may mga taong sisire sa kanilang mga pangako. Kung alam ko lang ito, ipinaalam ko na rin sana sa aking Panginoon ang tungkol sa bagay na ito at hiniling ko sa kanya na samahan ako rito. Mukhang hindi laging magandang bagay ang tumyupad sa pangako. Kung nandito lang ang mga nakatatanda sa atin, hindi tayo magiging walang magawa sa ganitong sitwasyon. Dahil sa dami ng malalakas na tao rito, sana ay mas ulit natin ang sitwasyon at makaalis din tayo rito. Batay sa kanilang mga pag-uusap, malinaw na ang ilan sa kanila ay pinagsisihan ang pagtupad sa kanilang mga pangako at hindi nagpaalam kaninuman o nagsama ng kahit sino. Nang marinig ang mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang, napangiti si Jiang Lan habang ang hanggaring pumatay ay sumilay sa naninangkit na mga mata. Siyempre naman. Kahit nandito ka, balak ko pa ring gawin iyon. Bago pa man siya matapos magsalita, nagsimula na siyang kumilos. Swoosh! 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 Muling umalangaw-ngaw sa ere ang tunog ng tubig habang isang sinag ng asul na liwanag na parang tubig ang dumaloy palabas ng katawan ni Jiang Lan at humampes kay Zillian. Napakabilis ng kanyang galaw kaya't nagulat ang lahat. Hinahanap mo ang kamatayan. Kasama ang asul na enerhiya na parang dragon ng tubig, iwinaksi ni Jiang Lan ang kanyang kamao patungo kay Zillian habang papalapit siya kay Zillian. Si Zillian, na sa wakas ay nakabawi sa kanyang katinoan sa sandaling ito, ay mabilis na ginamit ang kanyang purong depensibong king-grade celestial weapon. Isang liwanag ng mastasa ang sumilay nang lumitaw ang anino ng baluti sa kanyang katawan. Batay dito, malinaw na naunawaan niya ang batas ng mundo. Kasabay nito, libu-libong bagay na parang mga anting-anting ang nagsimulang umikot sa paligid ng baluti, na bumubuo ng isang kakaibang depensibong porma sayon. Sa hitsura, ang depensibong porma sayon ay mukhang hindi masisira.
Ito ang defense profundity mula sa batas ng mundo. Kumislap ang mga mata ni Alvin nang makita niya ang lalim na itinapon ni Zillian. Ang defense profundity, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ay isang depensibong lalim mula sa batas ng mundo. Halos kapantay ito ng crystal barrier profundity, ngunit mas flexible ito kaysa sa crystal barrier profundity. Matapos itapon ang defense profundity, para bang isang pader ng depensibong porma sayon ang itinayo sa paligid ng katawan ng isang tao. Bomb! Tunog! Bumangga ang dragon ng tubig sa mga depensa ni Zillian nang may malakas na kalabog. Nanginig sandali ang mga anting-anting na umiikot sa kanya ngunit nanatiling buo. Kahit gaano kagaling ang iyong mga kasanayan sa pakikipaglaban, walang silbi kung hindi mo kayang lagpasan ang aking mga depensa. Hindi kita kayang tamaan noong nakaraang laban natin, pero hindi mo rin kayang lagpasan ang aking mga depensa, mayabang na sabi ni Zillian sa ilalim ng proteksyon ng kanyang baluti. Sa tingin mo ba ay bigla mo nang kayang lagpasan ang aking mga depensa ngayon? Nakakatawa. Pinanood ito ng Panginoon ni Zillian ng mataas sa kalangitan ng walang balak na makialam. May tiwala siya sa kakayahan ng kanyang direktang disipulo sa pagtatanggol. Kahit na natuto si Jiang Lan ng tatlong lalim mula sa isang batas, imposibleng mapatay ni Jiang Lan ang kanyang disipulo sa maikling panahon. Sa pinakamatagal na panahon, masasaktan lamang ni Jiang Lan ang kanyang disipulo. Samantala, ang mga peak overarching heavenly supreme celestials ay masigasig na nag-usap sa isa't isa. Namangha sila sa kung gaano kalakas ang depensa ni Zillian. May ilan na dati nang nakalaban ni Jiang Lan, at kinumpirma nila na ang Jiang Lan ay dalawang lalim lamang ang napagtagumpayan mula sa batas ng tubig. Napakalakas na depensa. Kaya ito ang batas ng depensa ng mundo na lalim. Ang defense profundity mula sa batas ng mundo ay napakalakas. Gamit ang cultivation base ni Zillian at ang proteksyon ng purong depensibong king-grade celestial weapon, Earth Elemental Profundity, at Defense Profundity, imposibleng mapatay ni Jiang Lan si Zillian sa maikling panahon kahit na mayroon si Jiang Lan ng king-grade celestial weapon. Nakalaban ko na si Jiang Lan dati. Dalawang lalim pa lang ang natutunan niya mula sa batas ng tubig. Ako rin. Makukumpirma kung dalawang lalim pa lang ang natutunan niya mula sa batas ng tubig. Kaya naman, hindi lang mahirap para sa kanya na labagin ang depensa ni Zillian, kundi mahihirapan din siyang saktan si Zillian, lalo na't patayin si Zillian. Sa kabaligtaran, ang ilan sa mga peak overarching heavenly supreme celestials ay nakasimangot habang nalilitong nakatitig kay Jiang Lan at nag-isip-isip sa isa't isa. Dalawang lalim mula sa batas ng tubig. Hindi ba't natuto ng husto si Jiang Lan ng tatlong lalim mula sa batas ng tubig? Parang sinasadyang itago ni Jiang Lan ang kanyang lakas noong nakipaglaban siya kay Zillian. Ang grupong ito ng mga pinakamataas na overarching heavenly supreme celestials na wala pang 200 taong gulang na nagtataglay ng mga talentong sumasalungat sa langit ay nakaunawa ng tatlong lalim mula sa isang batas. Gayun din, sila ay nakipaglaban din at natalo ni Jiang Lan noon. Sa makatuwid, natitiyak nilang hindi lamang dalawang lalim mula sa batas ng tubig ang natutunan ni Jiang Lan. Sa tingin mo ba talaga ay hanggang dito na ang lakas ko? Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Jiang Lan mula simula hanggang ngayon. Lumalim ang kanyang ngisi habang nakatingin kay Zillian ng may kahulugan. Natural lang, sa mga salitang ito, ilang peak overarching heavenly supreme celestials ang nagsimulang magtaka kung itinago ba ni Jiang Lan ang kanyang tunay na lakas. Malamig na tumawa si Zillian. Bagamat may bahid pa rin ng paghamak ang tono niya, naging mas maingat na siya. Tumigil ka na sa pagbibiro. Mabilis na umikot ang mga anting-anting na mastasa sa paligid niya, tila lumilikha ng harang na mas malakas pa kaysa sa nauna. Swoosh! Sa sandaling ito, isang sable na may dalawang talam ang lumitaw sa kamay ni Jiang Lan. Dahan-dahan niyang iginalaw ang sable bago isang asul na enerhiya ang sumugod patungo kay Zillian, na nag-iwan ng mga luha sa espasyo. Swoosh! Di nagtagal, ang asul na enerhiya ay muling nagpalit at naging isang dragon ng tubig. Ugong. Habang papalabas na ang dragon ng tubig, hiniwa ni Jiang Lan ang kanyang espada, dahilan para mahati ang dragon ng tubig at maging daan-daang libong patak ng tubig sa hangin na kalaunan ay naging isang malakas na bagyo, na humampas kay Zillian.
Pagkatapos, patuloy niyang ginalaw ang kanyang espada, na kumikinang sa asul na liwanag, upang lumikha ng mas maraming patak ng tubig gamit ang kanyang celestial origin energy. Swoosh! Sa lahat ng panahong ito, ang liwanag ng sable ay lalong tumindi hanggang sa halos makabulag na ito. Maliwanag, naabot na ng sable ang tugatog ng kapangyarihan nito sa sandaling ito. Ito ay talagang kakilakilabot. Habang ang tila walang talong pag-atake ni Jianglan ay patungo kay Zilean, ang Panginoon ni Zilean na hindi na maaaring manatiling walang ginagawa ay sumigaw, "Tigil!" Boom! Boom! Hindi nagatubiling kumilos ang Panginoon ni Zilean, ang 8 Trigram Celestial King, habang ang kanyang mga pag-atake ay bumababa mula sa kalangitan na parang kidlat. Gayunpaman, kasabay nito, muling lumitaw ang malinaw na harang. Para itong isang hindi natitinag na bundok habang madali nitong natatuboy ang mga atake mula sa isang 8 Trigram Celestial King. Napanganga ang mga taong nakalutang sa ere nang makita nila ang kakilakilabot na depensibong pormasayon sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang pormasyong ito. Anong klaseng pormasayon ito? 3,702. Nang akmang gagawa na naman ng aksyon ang amo ni Zilean, lumitaw na sa harap ni Zilean ang sable ni Jianglan. Ugong. Ang espadang kumikinang sa asul na liwanag ay tila sapat ang talas nito upang hiwain ang kahit ano habang tumatama ito kay Zilean. Madali nitong tinagos ang depensa ni Zilean na parang tumutusok ito sa isang papel. Hindi. Sigaw ni Zilean sa takot. Ang ekspresyon ng kanyang mukha na may kumpiyansa ay napalitan ng kawalan ng pag-asa nang makita niyang madaling masira ang kanyang mga depensa. Napuno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang nakakapanlumong sigaw, na nagparamdam ng kilabot sa lahat. Matapos masira ang mga depensa ni Zilean, siya ay nasugatan sa isang kisapmata lamang. Ang grupo ng mga peak overarching heavenly supreme celestials ay napanganga sa takot habang tinitingnan nila si Jianglan na parang isa itong halimaw. Isa na namang malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw sa hangin sa sandaling ito. Nang salakayin ng lalaking nasa katanghaliang gulang, ang Panginoon ni Zilean, ang malinaw na harang, automatiko siyang inatake nito. Sa sandaling ito, dumura siya ng dugo sa bibig. Malinaw na malubhang nasugatan siya. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang papel, at ang kanyang lakas ay lubhang nabawasan, base sa kung paano siya umuugoy sa kanyang mga paa. Bahagyang may bahid ng takot ang lumitaw sa kanyang maputlang mukha habang nanginginig at nagtanong, "Sino ka?" Sa sandaling ito, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay mabubuhay sana ng walang kabuluhan kung hindi pa rin niya masasabing si Jianglan ay hindi isang simpleng tao. Gumamit si Jianglan ng 4 na lalim mula sa batas ng tubig, kabilang ang Water Elemental Profundity, upang patayin ang kanyang disipulo. Isang matandang lalaki na nakatayo malapit sa amo ni Zilean ang biglang bumulalas, itong si Jianglan. Wala pa nga siyang 100 taong gulang. Hindi pa nga 100 taong gulang. Nang marinig ang mga salitang ito, ang lalaking nasa katanghaliang gulang at ang iba pang mga makapangyarihang nilalang na nakalutang sa himpapawid ay agad na iniunat ang kanilang banal na kamalayan upang agad na siyasatin si Jianglan. Natuklasan nila na hanggat ang kanilang banal na kamalayan ay walang masamang balak, madali silang makakalusot sa nagtatanggol na pormasayon na bumabalot sa tuktok ng bundok. Matapos kumpirmahin ang edad ni Jianglan, nagsimula silang mag-usap-usap. Sa katunayan, wala pa nga siyang 100 taong gulang. Isang peak overarching heavenly supreme celestial na wala pang 100 taong gulang na nakabisado ang 4 na lalim mula sa batas ng tubig. Anong klaseng tao siya? Ang isang taong tulad niya ay karaniwang kabilang sa mga nangungunang puwersa sa isang Devata realm, tama ba? Iyon ang magpapaliwanag sa kanyang mga nagawa sa murang edad. May posibilidad na isa siyang reincarnated celestial. Karamihan sa kanila ay kumbinsido na si Jianglan ay isang reincarnated celestial dahil imposibleng makamit ang ganitong mga gawa sa murang edad. Gayunpaman, naramdaman din nila na posible na siya ay kabilang sa isang nangungunang puwersa mula sa isang Devata realm. Sa huli, karamihan sa kanila ay nag-isip na mas malamang na siya ay isang reincarnated celestial. Kung tutuusin, kung talagang nagmula siya sa isang nangungunang puwersa, hindi na niya kakailanganing umasa sa depensibong formasayon upang protektahan ang kanyang sarili. Tiyak na lubos siyang papaboran ng mga tao mula sa puwersang kinabibilangan niya. Hindi na kailangang sabihin pa, lahat ng mga powerhouse ay natakot na ngayon sa depensibong formasayon ni Jianglan.
Tutal, nagawa nitong malubhang masugitan ang isang 8 trigram Celestial King. Sa sandaling ito, isa sa mga overarching Heavenly Supreme Celestials na nakatayo sa tuktok ay tumingin kay Jiang Lang nang hindi makapaniwala at sinabing, itinago niya ang kanyang tunay na lakas noong lumaban siya noon. 2 lalim lang ang kanyang nagamit noon, pero ayon sa mga powerhouse, 4 na lalim na ang kanyang nagamit mula sa batas ng tubig. Itinago rin niya ang kanyang lakas noong nag-away kami. Noong panahong iyon, laking gulat ko nang matuklasan kong natuto na siya ng 2 lalim mula sa batas ng tubig kahit na wala pa siyang 100 taong gulang. Mukhang minamaliit ko siya ng husto. Isang peak overarching Heavenly Supreme Celestial na wala pang 100 taong gulang na nakapag-master na ng 4 na lalim mula sa batas ng apoy. Ngayon lang ako nakarinig ng ganoong tao sa tanang buhay ko. Sa tingin ko si Jiang Lan ay isang muling nagkatawang tao na Celestial. Bahid ng pagkabigla at kawalan ng paniniwala ang makikita sa kaiuturan ng mga mata ng peak overarching Heavenly Supreme Celestials habang muling nakatingin kay Jiang Lan. Hindi nila inaasahan na magkakaroon siya ng ganitong lakas na kayang harapin ang langit batay sa kanyang edad at cultivation base. Akala ko isa akong henyo dahil nagawa kong makabisado ang 3 lalim mula sa batas ng metal bago pa man umabot sa edad na 200. Isa akong katawa-tawa kumpara kay Jiang Lan. Sabi ng isa sa mga peak overarching Heavenly Supreme Celestials bago siya tumawa ng may panghihinayang. Si Jiang Lan ang pinakanapakatalentadong taong nakilala ko sa buong buhay ko. Para makamit ang ganitong tagumpay sa murang edad, tiyak na kakaiba siya noong mga nakaraang buhay niya. Maaari ba siyang maging isang Celestial Lord? Marahil. Isang Celestial Emperor. Isang Celestial Emperor. Malabong mangyari iyon. Patuloy na tumaas ang takot sa puso ng grupo ng mga peak overarching Heavenly Supreme Celestials matapos nilang masaksihan ang lakas ni Jiang Lan. Hindi ko inaasahan na natuto na pala si Jiang Lan ng 4 na lalim mula sa batas ng tubig, hinagpis ni Alvin. Normal lang yan. Isa siyang muling nagkatawang tao na Celestial Emperor. Tiyak na naunawaan din niya ang batas ng tubig sa kanyang nakaraang buhay. Kaya mas madali para sa kanya na maunawaan at maging dalubhasa sa batas ng tubig sa buhay na ito. Huwag kalimutan na mayroon siyang mga alaala at karanasan mula sa kanyang nakaraang buhay, sabi ni Jude. Sa sandaling ito, lumingon si Jiang Lan at inilibot ang tingin sa bawat tuktok ng overarching Heavenly Supreme Celestial na may mapang-akit ng ngiti sa kanyang mukha habang hawak ang sable. Sino pa ang sumire sa kanilang mga pangako sa akin at nagdala ng kanilang mga nakatatanda? Natahimik ang tuktok ng bundok pagkasabi ni Jiang Lan. Walang nangahas na magsalita. Para na rin itong paghahanap ng kamatayan. Sa sandaling ito, sumigaw ang Panginoon ni Zillian sa pagtatangkang tipunin ang lahat. Hindi ko kayang sugurin ang formation ng mag-isa. Gayunpaman, kung magtutulungan tayo, maaaring magawa natin ito. Tiningnan niya ang mga makapangyarihang tao sa paligid ng may hindi magandang ekspresyon habang sinasabi, patay na ang aking disipulo. Malinaw na may masamang balak siya para tipunin ang mga nakababatang henerasyon dito. Handa ba talaga kayong manatiling walang ginagawa at panoorin ang nakababatang henerasyon na mapahamak? Bagamat namatay na si Zillian, tumangging sumuko ang kanyang Panginoon. Sinubukan niyang tipunin ang iba pa upang magsanib puwersa at basagin ang formation at patayin si Jiang Lan. Nang marinig ang mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang, nagliwanag ang mga mata ng iba pang mga powerhouse. Bagamat walang Celestial Lord sa kanila, sila, kahit papaano, ay mga Celestial King. Ang pinakamalakas sa kanila ay isang 9 Palaces Celestial King. Tumaas ang kilay ni Alvin nang marinig ang mga salitang nagpapalakas ng loob ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Kung magsasama-sama ang lahat ng mga makapangyarihang puwersa upang salakayin ang formation, maaaring matagumpay nila itong masira. Dahil sa kaisipang ito, agad siyang lumingon kay Jiang Lan. Magandang ideya yan, pero huli mo na naisip yan. Isasama ko ang nakababatang henerasyon. Nakangising sabi ni Jiang Lan habang sumusulyap sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Itinaas niya ang kanyang kamay, nag-iwan ng isang mahiwagang bakas ng kamay sa hangin. Nang makita ito, ang ekspresyon ng mga powerhouse labas ng harang ay lubhang nagbago. Malinaw sa kanila na sinusubukan ni Jiang Lan na gumamit ng transporting formation. Hindi. Lahat, bilasan ninyo.
Sa sumunod na sandali, ang mga enerhiya na may iba't ibang kulay ay sumulpot mula sa mga katawan ng humigit kumulang 500 Celestial King at sumugod patungo sa formation. Boom! Boom! Gaya ng inaasahan, tila hinaharangan ng malinaw na harang ang mga atake mula sa mga Celestial Kings. Samantala, isang puting liwanag ang lumitaw at nagsimulang takpan sina Alvin, Jude, at ang kabilang tuktok ng overarching Heavenly Supreme Celestial sa tuktok ng bundok. Alvin, malamang na ipinapadala tayo ng transporting formation sa lihim na kaharian na iniwan ni Jiang Lan sa kanyang nakaraang buhay. Maraming illusory formations doon. Hilingin mo kay Sister Hana na tulungan ka sa mga formations na iyon. Umalangaw-ngaw ang boses ni Jude sa isip ni Alvin bago pa man magdilim ang paningin ni Alvin. Sa oras na ito, ang grupo ng mga peak overarching Heavenly Supreme Celestials ay naglaho ng walang bakas ng maglaho ang puting liwanag. Iisang figure na lang ang natira sa tuktok ng bundok, at walang iba kundi si Jiang Lan ang gumamit ng transporting formation. Kasabay nito, nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa translucent na harang. Halatang mababasag ito anumang oras. Bago pa man mabasag ang formation, dahan-daang iniwas ni Jiang Lan ang tingin sa mga Celestial Kings at mayabang na sinabi, 100 taon na ang nakalipas mula nang gamitin ko ang formation na ito sa aking nakaraang buhay. Kung hindi pa ito hamina sa paglipas ng panahon, sa palagay mo ba ay kayang mag-iwan ng kahit kaunting gasgas ang kombinasyon ng lakas ng maliliit na Celestial Kings na tulad ninyo? Ano man ang mangyari, nais kong pasalamatan ang bawat isa sa inyo sa pagpapalaki ng mga natatanging miyembro ng nakababatang henerasyon. Ang paggamit sa kanila bilang sakripisyo sa Heaven Sacrificial Divine Fruit Tree ay lubos na magpapataas ng aking pagkakataong makuha ang Heaven Sacrificial Divine Fruits. Habang unti-unting nawawala si Jiang Lan sa paningin niya, ang kanyang tawa ay umalangaw-ngaw sa hangin. Sa sandaling tuluyan siyang nawala, ang harang ay nabasag. Bagamat matagumpay na nabasag ng mga makapangyarihang puwersa ang formation, lahat ng kanilang ekspresyon ay malungkot. Makikita pa nga sa kanilang mga mukha ang bahid ng takot. Sinabi ba ni Jiang Lan na siya ang nagtatag ng formation noong nakaraang buhay niya? At sa nakalipas na 100 taon, nanatili ang formation. Higit sa lahat, nabanggit ba niya ang Heaven Sacrificial Divine Fruit? 3,073. Karaniwang kaalaman na ang mga forms yung itinatag sa mga bukas na espasyo ay unti-unting hihina sa paglipas ng panahon. Tutal, umaasa sila sa celestial origin energy ng taong nagtayo ng mga formasayon. Dahil nasa isang bukas na espasyo at sa paglipas ng panahon, hindi maiiwasang may mga tao o hayop na aksidenteng makakapagpagana ng mga formasayon. Sa bawat pagkakataong mapapagana ang mga formasayon, mauubos nito ang kaunti nilang mga kapangyarihan. Ganito rin ang nangyari sa mga formas yung kumukuha ng kanilang mga kapangyarihan mula sa mga celestial crystal. Dahil dito, nagulat ang grupo ng mga hari sa langit nang matuklasan nila na ang formation na bumabalot sa tuktok ng bundok na kinailangan ng kanilang sama-samang lakas upang sirain ay itinayo ni Jiang Lan mahigit 100 taon na ang nakalilipas sa kanyang nakaraang buhay. Gaano kaitikot ang formation na manatiling malakas kahit na lumipas ang mahabang panahon? Ang isang formation na nilikha mahigit 100 taon na ang nakalilipas ay nagtataglay pa rin ng napakaraming kapangyarihan. Kung ito ay pinapagana ng mga celestial crystal, ilang celestial crystal ang kakailanganin upang mapanatili ito hanggang ngayon? Bagamat hindi ako eksperto sa mga formasayon, may alam ako tungkol sa kanila. Ang formas yung winasak natin kanina ay hindi humugot ng lakas mula sa mga celestial crystal. Ang lakas nito ay nagmula sa celestial origin energy na nakapaloob sa mga materyales na ginamit sa pagtatayo ng formasayon. Isang formation na nilikha mahigit 100 taon na ang nakalilipas at umaasa sa celestial origin energy ay napakalakas ng walang anumang maintenance. Anong uri ng cultivation base ang mayroon ng taong lumikha ng formation? Kahit ang isang formation na nilikha ng isang 10-direction celestial king gamit ang lahat ng kanyang lakas ay hindi magiging ganito kalakas pagkatapos ng mahigit 100 taon ng walang anumang pagpapanatili. Malamang na si Jiang Lan ay isang celestial emperor noong nakaraang buhay niya. Matapos mabigawng makahanap ng anumang senyales ni Jiang Lan at ng nakababatang henerasyon kasama ang kanilang banal na kamalayan, sinimulang suriin ng grupo ng mga hari sa langit ang sitwasyon at napagpasyahan na si Jiang Lan ay isang emperador sa langit sa kanyang nakaraang buhay. Emperador ng langit.
Para sa mga Celestial King na ito, ang isang Celestial Emperor ay isang maalamat na figure. Kung tutuusin, ang pinakamalakas na powerhouse na kanilang nakasalamuha sa ngayon ay mga Celestial Lord lamang. Kahit na noon, ang mga Celestial Lord na kanilang nakasalamuha ay mga ordinaryong Celestial Lord lamang. Kung si Jianglan ay isang Celestial Emperor noong nakaraang buhay niya, may katuturan ang lahat ng ito. Ang isang Formos yung tulad nito ay maaari lamang malikha ng isang Celestial Emperor. Kanina, may nabanggit si Jianglan tungkol sa Heaven Sacrificial Divine Fruits, di ba? Alam mo ba kung ano ang Heaven Sacrificial Divine Fruits? Hindi ko pa naririnig yan. Ano ang mga iyon? Di nagtagal matapos makumpirma na si Jianglan ay malamang na isang reincarnated Celestial Emperor, naalala ng mga Celestial Kings na nabanggit niya ang Heaven Sacrificial Divine Fruits. Ipinahiwatig pa niya na pinaghirapan niya ang pagtipon ng mga natatanging nakababatang henerasyon para lamang maialay niya sila sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Karamihan sa kanila ay hindi pa nakarinig ng tungkol sa Heaven Sacrificial Divine Fruit. Iilan lamang ang nakarinig tungkol sa Heaven Sacrificial Divine Fruit. Nang maalala nila ang pagbanggit ni Jianglan sa Heaven Sacrificial Divine Fruits, naging malungkot ang kanilang mga ekspresyon. Dahil dito, muli nilang pinalawak ang kanilang divine consciousness at mabilis na hinanap ang anumang bakas ng nakababatang henerasyon. Ito ay dahil alam nilang hindi mabubuhay ang nakababatang henerasyon kung balak silang isakripisyo ni Jianglan sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng mahabang panahon ng paghahanap, wala silang nakita. Mas lalong naging malungkot ang kanilang ekspresyon nang mapagtanto nila na ang nakababatang henerasyon ay mapapahamak. Nang makabawi ang isa sa mga Celestial King na nakakaalam ng Heaven Sacrificial Divine Fruit, nakita niya ang pagkalito sa mga mukha ng ilan sa kanyang mga kasamaan. Pagkatapos, sinimulan niyang magpaliwanag ng may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, ang Heaven Sacrificial Divine Fruit ay isang celestial fruit na sumusuway sa langit sa Devata Realms. Tanging ang mga individual na nasa ilalim ng Celestial Ducts lamang ang makakakain ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Ang prutas ay makakatulong sa isang tao na umunlad sa isang buong yugto sa kanyang cultivation base. Sa pangkalahatan, pinakamainam para sa mga peak overarching heavenly supreme celestials na kainin ang prutas dahil ang prutas ay direktang makakatulong sa kanila na makalusot at maging 10 direction celestial dogs. Higit sa lahat, sila ay magiging peak 10 direction celestial dogs na malapit ng makalusot at maging 1 basic celestial kings. Nang marinig ang kanyang paliwanag, ang mga hindi nakakaalam ay lubos na natigilan. Ang Heaven Sacrificial Divine Fruit ay direktang makakatulong sa cultivation base ng isang tao na umunlad sa susunod na yugto. Ang isang peak overarching heavenly supreme celestial na kumain nito ay direktang magiging isang 10 direction celestial duke. Langit. Paano nagkaroon ng ganitong prutas na sumusuway sa langit? Hindi nakakapagtaka na tinatawag itong banal na prutas. Dahil sa ganitong epekto na sumasalungat sa langit, kakaiba kung hindi ito matatawag na banal na prutas. Bagamat maaari lamang itong kainin ng mga individual na nasa ilalim ng Celestial Ducts, hindi nito binabawasan ang kahangahangang katangian ng prutas. Ngayon lang ako nakarinig ng anumang bagay na may kakayahang mapalakas ang cultivation base ng isang tao ng isang buong yugto. Karaniwan, habang mas kamangha-mangha ang epekto ng isang prutas, mahihirapan ang puno na mamunga. Dahil sa mga epektong ito na sumasalungat sa langit, halos imposibleng mamunga ang puno ng prutas na sakripisyo ng langit. Karamihan sa mga walang kaalam-alam na Celestial King ay agad na lumingon sa Celestial King na nagsalita kanina. Malinaw na sila ay mausisa at gustong malaman ang higit pa tungkol sa Heaven Sacrificial Divine Fruit. Sa ilalim ng mausis ang mga mata ng iba, patuloy na sinabi ng Celestial King, "Bueno, narinig ninyong lahat ang mga salita ni Jianglan kanina. Plano niyang isakripisyo ang nakababatang henerasyon sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit." Sandali siyang tumigil. Ang kanyang ekspresyon ay malungkot. Ang kanyang disipulo ay kinuha, at malamang na hindi mabubuhay ang kanyang disipulo. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasalita, para matulungan ang puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit na mamunga, kailangan ng isa na magsakripisyo ng hindi bababa sa 10,000 peak overarching heavenly supreme celestial sa puno. Ang 10,000 peak overarching heavenly supreme celestial ay kailangang maglaban sa harap ng puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit.
Sa bawat oras na mamatay ang isang overarching heavenly supreme celestial, ang kanyang katawan at kaluluwa ay hihigop ng puno ng heaven sacrificial divine fruit. Nang marinig ang mga salitang ito, napabuntong hininga ang mga celestial king. Naging malungkot din ang kanilang mga ekspresyon nang mapagtanto nilang maaaring hindi na mabubuhay ang nakababatang henerasyon. Ano? Ang sakripisyo ay nangangailangan ng buhay ng hindi bababa sa 10,000 peak overarching heavenly supreme celestials. Nakapangilabot ito. Napakataas ng presyo. Baliw si Jiang Lan. Plano niya talagang magsakripisyo ng mahigit 10,000 buhay. Sa sandaling ito, isa pang celestial king na may alam sa heaven sacrificial divine fruit ang nagsabi sa mahinang boses, kahit na napakaraming buhay ang ginamit bilang sakripisyo, 10% lang ang posibilidad na mamunga ang puno. Sa madaling salita, gustong isakripisyo ni Jiang Lan ang mahigit 10,000 peak overarching heavenly supreme celestials para lang sa 10% na pagkakataong makuha ang heaven sacrificial divine fruit. Nilagyan niya ng celestial origin energy ang kanyang boses kaya narinig ng lahat ang kanyang mga salita kahit na mahina lang ang kanyang boses. Nang marinig ito, muling napanganga ang iba pang mga celestial king. 10% bang tsansa? Kahit ang pagkamatay ng 10,000 peak overarching heavenly supreme celestials ay hindi kayang garantyahan na ang puno ay mamumangga ng heaven sacrificial divine fruit. Dahil sa kaalamang ito, nagkagulo ang mga hari sa langit. Baliw siya. Baliw siya. Hindi ba natatakot si Jiang Lan sa puot at paghihiganti ng langit? Paano naging Celestial Emperor ang isang taong tulad niya sa kanyang nakaraang buhay? Baliw siya. Isinusumpa ko siyang mamatay bago pa man siya maging Celestial King. Dahil dito, halos walang duda na si Jiang Lan ay isang muling nagkatawang tao na Celestial Emperor. Tanging ang mga Celestial Emperor lamang ang magtutuon ng kanilang pansin sa Heaven Sacrificial Divine Fruit upang matiyak ang isang maayos na paglalakbay sa paglilinang pagkatapos ng kanilang muling pagsilang. Sa kasong ito, ibig bang sabihin nito ay tiyak na mapapahamak ang aking disipulo. Karamihan sa mga ekspresyon ng mga Celestial King ay malungkot at nalulumbay. Ang tanging taong hindi mukhang masungit ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na maayos ang pananamit, isang 8 trigram Celestial King. Siya ay walang iba kundi ang Panginoon ni Zilia na pinatay ni Jiang Lan kanina. Galit na galit siya nang mapatay ang kanyang disipulo. Gayunpaman, matapos malaman na ang lahat ng nakababatang henerasyon ay nakatakdang mamatay, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting ginhawa. Swoosh! Sa sandaling ito, ang mga Communication Celestial Talisman ay isa-isang ipinadala ng mga Celestial King. Walang pagbubukod, ang mga Celestial King na ito ay pawang mula sa Jade Emperor Heaven. Ang diwa ng kanilang mensahe ay pareho, binalaan nila ang kani-kanilang puwersa tungkol sa pagkana ni Jiang Lan, isang reincarnated Celestial Emperor, at ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Dahil dito, parami ng parami ang mga tao sa Jade Emperor Heaven na nalaman ang tungkol sa bagay na ito. Samantala, dahil hindi magagamit ang mga Communication Celestial Talisman para magpadala ng mga mensahe sa ibang kaharian, ang mga Celestial King mula sa ibang Devata realms ay makapaghintay na lamang na maipalaganap ang balita pagkatapos nilang bumalik sa kani-kanilang Devata realms. Sa huli, hindi na hinanap ng mga Celestial King na naroon sa pinangyarihan si Jiang Lan at ang nakababatang henerasyon. Alam nilang walang saysay ang gawain na ito. Ang lokasyon ay plinano na ng isang Celestial Emperor noong nakaraang buhay niya. Tiyak na mahirap hanapin ang lugar. Kahit ang mga Celestial Lord ay hindi makakahanap ng lugar, lalo na sila. Habang kumakat ang balita tungkol sa insidente, nagkaroon ng mga kaguluhan sa ilang lugar sa Jade Emperor Heaven, sa Spirit Overarching Heaven, sa Blue Water Heaven, sa Green Profound Heaven, at sa Nag-Alan Heaven. 10% na tsansa na mamunga. Magtatagumpay kaya si Jiang Lan? Sa palagay ko ay hindi. Karaniwan, ang mga nang-ahas na magplano para sa isang prutas na banal na sakripisyo sa langit ay mga lalaking may matinding tapang at determinasyon. Kung mapabunga ni Jiang Lan ang puno at matagumpay na makakain ng bunga, tiyak na isa siyang puwersang dapat isaalang-alang kapag lumago na siya sa kanyang buong potensyal. Hindi mo ba iniisip na kasuklam-suklam ang ugali niya? Batas ng gubat yan. Tanging ang malalakas ang nabubuhay. Malupit ang mundo.
Si Jianglan at ang kanyang Pukana ay naging paksa ng usapan ng maraming tao mula sa 5 Devata realms kahit na hindi nila malalaman kung ang puno ay matagumpay na mamumanga o kung nagawa ni Jianglan na kainin ang Heaven Sacrificial Divine Fruit. Gayunpaman, ang mga taong ito ay sigurado sa isang bagay, ang mga nalinlang ni Jianglan upang gamitin bilang sakripisyo ay mapapahamak. Kung tutuusin, gaano kahirap para sa isang reincarnated celestial emperor, kahit na ang kanyang cultivation base ay ordinaryo na lamang ngayon, na manipulahin ang isang grupo ng mga peak overarching heavenly supreme celestials ayon sa kanyang kagustuhan. 3,074. Dito ba pinili ni Jianglan para isagawa ang kanyang plano? Nang bumalik sa kanya ang pangitain ni Alvin, natuklasan niyang nasa isang karaniwang laki siyang kuweba. Napapaligiran siya ng mga pader na bato. Walang mga pinto o daanan. Ito ay ganap na nakasarado. Hana, tawag ni Alvin sa soul artifact sa katawan niya. Kanina, sinabi sa akin ni Jude na matutulungan mo akong makita ang mga illusory formations dito. Bago pa makasagot si Hana, umalangaw-ngaw sa isip ni Alvin ang parang batang boses ng Chaos Divine Earth. Nako, hindi mo kailangan si Hana para dyan. Madali ko rin namang magagawa yan. May bahid ng pagmamalaking narinig sa boses nito nang magsalita ito. Kaya mo rin ba yan? Bahagyang nagulat si Alvin. Siyempre naman. Mas lalong ipinagmalaki ng Chaos Divine Earth nang maramdaman niyang humanga si Alvin. Pagkatapos, isang pangungutya ang umalangaw-ngaw sa isip ni Alvin. Hindi naging mahirap para kay Alvin na matukoy ang malalim na banal na metal. Kasabay nito, natuklasan niya ang isang enerhiyang lumalabas mula sa malalim na banal na metal patungo sa kanyang mga mata bago tinakpan ang ibabaw ng kanyang bola-bola. Kasabay nito, isang gininto ang liwanag ang nasa kanyang mga mata. Para bang mayroon siyang pares ng gininto ang nagliliyab na mga mata. Gayunpaman, ang gininto ang liwanag ay tumagal lamang ng maikling sandali bago ito sumanib sa kanyang mga mata at naglaho ng walang bakas. Kaagad pagkatapos noon, natuklasan ni Alvin na nagbago ang tanawin sa paligid niya. Natuklasan niya na siya ay nasa isang mataas na kuweba sa isang lumulutang na isla. Higit sa lahat, mayroong isang matayog na puno sa isla. Hindi tulad ng mga ordinaryong puno, ang punong ito ay kulay dugong pula. Hindi lamang ang mga sanga ay pula, kundi pati na rin ang mga dahon. Bukod doon, maging ang mga enerhiya na parang mga kidlat na nakapalibot dito ay kulay dugong pula. Di nagtagal, natuklasan ni Alvin na ang kabilang tuktok na overarching heavenly supreme celestial sa tuktok ng malaking bundok kanina ay narito rin. Mabilis niyang natagpuan sina Jude, Tracy, at Finley. Bukod kay Jude na nakatayong hindi gumagalaw, ang iba ay nakatingin sa kaliwat kanan na parang hindi nila nakikita ang mga tao sa kanilang paligid. Mukhang apektado sila ng illusory formation. Hindi naging mahirap para kay Alvin na magkaroon ng ganitong conclusion. Bago pa man gawin ng profound divine metal ang ginawa nito, inakala niyang nasa isang maliit na kuweba siya, at wala siyang nakitang sinuman sa paligid niya. Malinaw na iyon ang epekto ng illusory formation. Profound divine metal, bakit mo kailangang nakawin ang kulog ko? Parang naiinis ang Chaos Divine Earth. Nakaramdam siya ng pagmamalaki ng humanga si Alvin sa kakayahan nitong makita ang mga illusory formation. Gayunpaman, bago pa man siya makapagpakitang gilas, naunahan na siya ng profound divine metal. Walang pakialam na sumagot ang profound divine metal, paulit-ulit ka lang nagsasalita tungkol sa isang napakaliit na skill. Hindi ko na kayang panoorin kang magpatuloy pa. Tumawa si Alvin habang panunokso, Chaos Divine Earth, hindi lang pala ikaw ang may kakayahang tulungan akong makita ang mga illusory formations. Dahil kaya iyon ang Senior Profound Divine Metal, malamang na magagawa rin iyon ng Senior Chaos Divine Flame, hindi ba? Sa pagkakataong ito, hindi tumugon ang Chaos Divine Earth kay Alvin. Alam ni Alvin na nagtatampo ang Chaos Divine Earth. Tutal, inakala nitong oras na niya para magningning, pero sino ang mag-aakala na aagawin ng Profound Divine Metal ang cool nito? Matapos ang mahabang panahon na magkasama, medyo naunawaan na ni Alvin ang personalidad ng tatlong banal na elemento. Sa kanilang tatlo, ang Chaos Divine Flame ay tila nasa hustong gulang na parang isang matalinong matanda. Ang Profound Divine Metal ay maaasahan, ngunit paminsan-minsan ay gusto nitong asarin ang Chaos Divine Earth.
Kung tungkol naman sa Chaos Divine Earth, hindi ito naiiba sa isang bata kahit na ang kapangyarihan nito ay hindi mas mababa sa Profound Divine Metal at sa Chaos Divine Flame. Sa usapin ng maturity at sensibilidad, ang Chaos Divine Earth ay kulang pa rin kumpara sa dalawa pang Divine Elements. Alvin, huwag kang padalos-dalos at ibunyag ang katotohanang nakita mo na ang illusory formation. Patayin mo na lang ang sinumang umatake sa iyo. Maaari kang gumamit ng Royal Grade Celestial Weapon kung mayroon ka. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Jude sa isip ni Alvin. Gayunpaman, huwag mong gamitin ang Emperor Grade Celestial Weapons para maiwasan ang pag-aalala o paghinala kay Jianglan. Kung magtitindig siya, mas mahihirapan tayong agawin ang Heaven Sacrificial Divine Fruits mula sa kanya kung ang puno ay matagumpay na mamunga. Sa mga salitang ito, kinumpirma ni Alvin na nakita rin ni Jude ang illusory formation sa tulong ng kanyang kaluluwa ng artifact. Halos pagkatapos magsalita ni Jude. Whoosh! Narinig ni Alvin ang tunog ng mga galaw bago lumitaw sa harap niya ang isang binata na nakasuot ng asul. Agad na sumalakay ang binata na nakasuot ng asul gamit ang tila sapot na gawa sa kidlat. Ang batas ng kulog. Batay sa atake ng binata na nakasuot ng asul, hindi mahirap para sa kanya na malaman na naunawaan na ng binata na nakasuot ng asul ang batas ng kulog. Bumuhos. 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 Ang atake ng binata na nakasuot ng asul ay naglalaman ng kanyang celestial origin energy na pinalakas ng lalim ng batas ng kulog. Bukod pa riyan, mayroon din siyang hawak na King Grade Celestial Weapon. Nang siya ay tumama, ang kanyang atake ay napakalakas. Sandaling pinagmasdan ni Alvin ang binata na nakasuot ng asul. Napansin niya na ang mga mata ng binata ay kumikislap sa hanggang pumatay na parang kaharap niya ang kanyang biktima at hindi titigil hanggat hindi niya ito nahuhuli. Dalawang lalim mula sa batas ng kulog. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang ikinakaway ang kanyang kamay. Pagkatapos, isang singsing na may siyam na dulo ang lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, naghagis siya ng dalawang lalim mula sa batas ng apoy, ang Fire Elemental Profundity at ang Pillaging Profundity. Matapos ang isang galaw lamang, kitang-kita na nalampasan ng lakas ni Alvin ang binata na nakasuot ng asul. Bagamat halos magkapantay ang kanilang lalim, ang Royal Grade Celestial Weapon ni Alvin ay nakatulong sa kanya upang lubusang madaig ang binata na nakasuot ng asul na tanging King Grade Celestial Weapon lamang ang gamit. Hindi. Sigaw ng binata na nakasuot ng asul bago siya namatay. Bago siya namatay, nakita niya ang singsing na may siyam na sungay sa kamay ni Alvin. Napansin niyang hindi ito isang ordinaryong sandata. Ang sandatang ginagamit ni Alvin ay ang Royal Grade Celestial Weapon, ang mystical yang 9-water chestnut ring. Iniwan ito sa kanya ng misteryosong si Brother Pay noong nasa hangganan pa siya ng Southern Heaven Territory. Gayunpaman, pagkatapos niyang maghintay ng matagal, nawala si Brother Pay at hindi na bumalik para sa mga sandata. Samantala, matapos patayin ni Alvin ang binata na nakasuot ng asul. Kawili-wili. Kung hindi ako nagkakamali, siya si Alvin mula sa katimugang teritoryo ng espiritu na namamahala sa langit. Hiniling ko kay Jude na ipaabot ang imbitasyon sa kanya. Isang figure ang nakaupo nang nakakross ang mga paa sa itaas ng matayog na puno sa isla. Isang bahagyang ngiti ang makikita sa kanyang mukha habang pinagmamasdan niya si Alvin. Ang taong ito ay walang iba kundi si Jianglan. Lumitaw siya pagkatapos dalhin si Alvin at ang iba pa sa lugar na ito. Sa palagay ni Jianglan, walang paraan para makita siya ng iba kahit na nasa harap lang nila siya. Gayon din, hindi nila makikita ang puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit na itinanim niya noong nakaraang buhay niya. Swoosh! 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 Matapos mapatay ang binata na nakasuot ng asul, mabilis na nanghina ang kanyang katawan. Kasabay nito, ang kanyang enerhiya ng dugo at apoy ng kaluluwa ay lumipad palabas ng kanyang katawan patungo sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit sa gitna ng kuweba. Nang masipsip ng puno ang enerhiya ng dugo at apoy ng kaluluwa ng binata na nakasuot ng asul, para itong isang halimaw. Matapos masipsip ang mga ito, agad na dumilim ang kulay nito. Ang binata na nakasuot ng asul ang unang namatay. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, may ilan pang namatay.
Lahat sila ay iyong mga nakaintindi lamang ng dalawang lalim ng batas. Lahat sila ay pinatay ng mga nakaintindi ng tatlong lalim ng batas. Ang lahat ng mga taong ito na tinipon ni Jiang Lan dito ay mga peak overarching heavenly supreme celestials. Ang pagkakaiba sa kanilang lakas ay nakadepende sa bilang ng lalim at uri ng mga batas na kanilang naunawaan. Bukod doon, mahigit 80% sa kanila ay nagtataglay lamang ng King Grade Celestial Weapons. Bihira lamang makakita ng Royal Grade Celestial Weapon. Dahil dito, medyo nagulat si Jiang Lan nang makita niya si Alvin na may hawak na Royal Grade Celestial Weapon kanina. Dahil isa siyang reincarnated Celestial Emperor, nakuha na niya ang kanyang Emperor Grade Celestial Weapon mula sa kanyang nakaraang buhay. Sa makatuwid, ang isang simpleng Royal Grade Celestial Weapon ay walang halaga sa kanyang paningin. Itong si Jude ay talagang halimaw. Mabilis na ibinaling ni Jiang Lan ang kanyang atensyon sa isang binata na nakaabong damit. Nagkataon lang nakatatapos lang patayin ni Jude ang kanyang kalaban. Hindi na kailangang sabihin pa, ang kalaban ni Jude ay naging sustansya para sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit pagkatapos niyang mamatay. Naunawaan na niya ang tatlong lalim mula sa batas ng kamatayan. Katulad namin ni Alvin, wala pa siyang 100 taong gulang. Ang kanyang mga talento ay hindi kapani-paniwala. Bagamat naunawaan na ni Jiang Lan ang 4 na lalim mula sa batas ng tubig bago pa man siya umabot sa edad na 100, alam niyang ito ay dahil sa kanyang muling pagdilang at mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay bilang isang Celestial Emperor. Nakikita niyang tunay na may talento si Jude dahil nakumpirma niyang hindi isang reincarnated Celestial si Jude. Dahil dito, talagang humanga siya sa mga nagawa ni Jude. Kahit sa kanyang nakaraang buhay, hindi pa siya nakakilala ng sino man na nakamit ng ganito karami sa edad ni Jude. Patuloy niyang pinagmasdan si Jude at sinuri ang talento ni Jude. Maya-maya, naisip niya, kung makakaligtas si Jude sa huli, maaari ko siyang bigyan ng isang Heaven Sacrificial Divine Fruit. Tutal, ang puno ay laging namumunga ng isang pares ng Heaven Sacrificial Divine Fruits, at isa lang ang kailangan ko. Natural lang, ito ay sa kondisyon na papayagan niya akong lagyan ng marka ng pagkaalipin ang kanyang kaluluwa upang matiyak na susundin niya ako sa lahat ng oras. 3,075. Sa Devata Realms, maaaring lagyan ng marka ng pagkaalipin ng isang celestial ang kaluluwa ng ibang celestial kung handa itong tanggapin ang marka. Kapag nalagyan na ito ng marka, kailangang sundin ito. Kung susuwayin ito, sa isang isip lang, maaaring gawing abo ito. Hindi na kailangang sabihin, bukod sa pagiging handa, ang lakas nito ay dapat na mas mahina o kapantay ng lakas nito. Sa kasalukuyan, sina Jude at Jiang Lan ay parehong nasa pinakamataas na antas ng overarching Heavenly Supreme Celestials. Kaya naman, hanggat handa si Jude, maaaring lagyan ni Jiang Lan ng marka ng pagkaalipin ng kaluluwa ni Jude. Gayunpaman, sa ngayon, hindi alam ni Jiang Lan na kahit isa siyang reincarnated Celestial Emperor, ang pinagmulan ni Jude ay mas kakaiba kaysa sa kanya. Imposibleng tanggapin ni Jude ng maluwag sa loob ang pagiging alipin ng isang simpleng reincarnated Celestial Emperor. Patuloy na nakaupo si Jiang Lan nang nakakross ang mga paa sa ibabaw ng matayog na puno sa kuweba sa lumulutang na isla habang walang pakialam niyang pinapanood ang nakapangangilabot na eksena sa harap niya. Isa-isa, namatay ang mga peak overarching Heavenly Supreme Celestials. Ang kanilang dugo at kaluluwa ay hinihigop lahat ng puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit bilang mga sustansya. Dahil sa patuloy na supply ng mga sustansya, unti-unti ngunit tiyak na nagbabago ang puno. Sa simula, dumilim ang kulay. Pagkatapos, tumubo ito ng mas maraming sanga na sumibol ng mas maraming dahon. Malinaw na ang puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit ay umuunlad. Ang mga laban sa kuweba ay pawang isa sa isa. Plano ni Jiang Lan na maglaban sila hanggang sa ang huling nakaligtas na lamang ang matira. Sa oras na iyon, sa wakas ay gagawa siya ng hakbang at papatayin ang huling taong nakatayo bilang sakripisyo sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Talagang sumobra ang pagpapahalaga mo sa sarili mo. Sa sandaling ito, ang singsing ni Alvin ay nagliyab ng may nakasisilaw na apoy. Ito ay tumama at pumatay sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang.
Kasunod nito, ang enerhiya ng dugo at apoy ng kaluluwa ng lalaking nasa katanghaliang gulang ay hinigop ng puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Sa sandaling ito, si Alvin ay manhid na sa kamatayan. Kung hindi siya mananatiling walang pakialam, mamamatay lamang siya. Maaari lamang siyang manatiling walang pakialam, walang tuwa o lungkot sa sandaling ito. Ang mga taong ito ay narito pangunahin dahil sa kanilang kasakiman. Kahit gaano kalungkot ang sitwasyon, hindi naman sila lubos na walang kasalanan. Kung wala si Hana at ang tatlong banal na elemento, magiging katulad nila ako, magiging sustansya sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Matapos patayin ang lalaking nasa katanghaliang gulang, mabilis at palihim na sumulyap si Alvin sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit at nag-isip. Simula kanina, nakita na niya si Jianglan na nakaupo nang nakakross ang mga paa sa itaas ng puno. Kaya naman, labis siyang nag-ingat, natatakot na malantad ang sarili. Tutal, tulad ng sinabi ni Jude, kung matutunan ni Jianglan na nakakakita siya sa pamamagitan ng illusory formation, tiyak na magbabantay si Jianglan. Tutal, ibang-iba ang pakikipaglaban sa isang reincarnated celestial emperor na nagbabantay at sa isang walang kamalayan. Sa oras na iyon, mas mahirap para sa kanya na agawin ang Heaven Sacrificial Divine Fruits mula kay Jianglan kung ang puno ay mamunga. Whoosh! Isa pang tao ang lumitaw sa harap ni Alvin habang ito ay nawawala sa kanyang iniisip. Ito ay isang binata na nakasuot ng berdeng damit. Tumingin ang binata na nakaberde kay Alvin na may mga matang kumikislap sa hanggaring pumatay, at ginamit niya ang kanyang galaw na pumatay sa sandaling kumilos siya. Naunawaan niya ang dalawang lalim mula sa batas ng tubig. Nang sumugod siya, ang kanyang mga atake ay parang tubig habang bumubulwak ito patungo kay Alvin na parang papatayin nito ang apoy ni Alvin. Swoosh! 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 Mabilis ang mga atake ng binata na nakaberde, ngunit hindi ito maihahambing kay Alvin na umaatake gamit ang isang Royal Grade Celestial Weapon. Dumaan ang mga apoy sa atake ng tubig at ginawang ambon ang tubig. Hindi. Sa huling sigaw, ang binata na nakaberde ay napatay ni Alvin. Mabuti na lang at hindi niya nakita ang mga laban ni Alvin sa iba dahil sa illusory formation. Kung hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na atakihin si Alvin matapos makita kung gaano karaming peak overarching heavenly supreme celestials ang nakaintindi ng dalawang lalim mula sa isang batas na napatay ni Alvin sa isang atake lamang. Hanggang ngayon, dalawang lalim lamang mula sa batas ng apoy ang ginamit ni Alvin, ang Fire Elemental Profundity at ang Pelagian Profundity. Gamit ang Royal Grade Celestial Weapon, ang Mystical Yang 9 Water Chestnut Ring, medyo madali para sa kanya na patayin ang kanyang mga kalaban. Natural lang dahil dalawang lalim lamang mula sa isang batas ang nauunawaan ng kanyang mga kalaban sa ngayon. Hindi pa siya nakakaharap ng mas malakas na peak overarching heavenly supreme celestial. Base sa kasalukuyang lakas ni Alvin, sa pinakamataas na antas, ay pantay ang magiging katapat niya sa isang peak overarching heavenly supreme celestial na nakaunawa na ng tatlong lalim mula sa isang batas. Ito ay sa kondisyon na ang kanyang kalaban ay gagamit ng King Grade Celestial Weapon habang ginagamit niya ang Royal Grade Celestial Weapon, ang Mystical Yang 9 Water Chestnut Ring. Mukhang plano ni Jude na itago ang kanyang kapangyarihan ng dugo, mga celestial weapons na may grado emperor, at banal na artifact. Sumulyap si Alvin sa direksyon ni Jude at nakitang gumagamit lamang si Jude ng tatlong lalim mula sa batas ng kamatayan. Bagamat hindi ginamit ni Jude ang side profundity ng Diyos ng kamatayan na hindi pa niya natuturuan, nagawa ni Jude na patayin ang kanyang mga kalaban gamit ang isang atake. Hindi nakakapagtaka na ang batas ng kamatayan ay isa sa apat na kataas-taasang batas. Ang isa pang tugatog na overarching heavenly supreme celestials na nakaunawa sa tatlong lalim ng batas na tulad niya ay hindi kayang tapatan ng isa na nakaunawa sa isa sa apat na kataas-taasang batas, naisip ni Alvin sa sarili. Sa paglipas ng panahon, ang bilang ng mga peak overarching heavenly supreme celestials na nabubuhay pa ay patuloy na lumiit. Sa simula, mayroong mahigit 10,000 katao. Gayunpaman, pagkatapos ng kalahating araw, mahigit 1,000 katao lamang ang nabubuhay. Matapos mapatay ang isa pang kalaban, tumingin si Alvin sa paligid at nakita si Tracy.
Maayos naman ang kalagayan niya maliban sa medyo malungkot na itsura. Medyo mapalad si Tracy. Sa ngayon, wala pa siyang nakikilalang sino man na nakakaintindi ng tatlong lalim ng batas. Mas mahina pa sa kanya ang mga kalaban niya kaya wala siyang problema sa pagpatay sa kanila. Maya-maya, inilipat ni Alvin ang kanyang tingin kay Finley. At nariyan si Finley. Sa oras na ito, dalawang lalim lamang mula sa batas ng tubig ang nagamit ni Finley at isang lalim mula sa batas ng tubig na halos hindi niya maintindihan. Gayunpaman, may pakiramdam si Alvin na itinatago ni Finley ang kanyang tunay na lakas. Si Finley ay napili ng isang pangalawang anyo na World Cleansing Divine Water bilang host nito simula pa noong siya ay nasa sinapupunan ng kanyang ina. Ang isang tao tulad niya ay tiyak na may talentong hindi kapanipaniwala sa pag-unawa sa batas ng tubig. Imposibleng naunawaan niya ang napakaliit na lalim ng batas ng tubig. Di nagtagal, nakita ni Alvin ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na damit na lumilitaw sa harap ni Finley. Maaaring makita ko ang tunay na lakas ni Finley sa laban na ito. Alam niya ang tungkol sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na damit. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay medyo malakas at naunawaan ang tatlong makapangyarihang lalim mula sa batas ng hangin. Kanina, pinatay ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang lahat ng kanyang mga kalaban sa pamamagitan lamang ng pagpitik ng daliri. Kung patuloy na itatago ni Finley ang kanyang tunay na lakas, tiyak na mamamatay siya. Pinanood ni Alvin habang iniisip ang sarili, kung mamamatay siya, ang second form World Cleansing Divine Water sa kanyang katawan ay mawawala ng host. Sa oras na iyon, ang walang host na second form World Cleansing Divine Water na mahimbing na natutulog ay magiging mahina. Gayunpaman, sa kasalukuyang mga pangyayari, mahihirapan akong makuha ang second form World Cleansing Divine Water. Tutal, sa sandaling kumilos ako, malalaman ni Jianglan na nakikita ko ang illusory formation. Nagsimulang makaramdam ng bahagyang pagkabalisa si Alvin habang patuloy niyang iniisip, bagamat maaaring hindi makilala ni Jianglan ang World Cleansing Divine Water, isa siyang taong nakakaintindi sa batas ng tubig. Mararamdaman niya kung gaano katangi-tangi ang World Cleansing Divine Water at makukuha niya ito para sa kanyang sarili. Kung posible, natural lang na umaasa si Alvin na makuha ang pangalawang anyo ng World Cleansing Divine Water pagkatapos ng pagkamatay ni Finley. Dahil dito, mapapasailalim niya ang lahat ng 5 divine elements. Tiyak na makakatulong ito ng malaki sa kanya sa hinaharap. Sa kasalukuyan, mahigit 900 taon na lamang ang natitira sa kanya bago magbukas ang lupang handog ng banal na Diyos. Nang panahong iyon, kinailangan niyang iligtas si Kelly, ang kanyang pamilya, at ang kanyang mga kaibigan at ilayo sila mula sa lupang handog ng banal na Diyos. Samantala, habang pinapanood ni Alvin si Finley, si Jianglan naman ay pinapanood si Alvin na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Mukhang napakagaan ni na Alvin at Jude. Kasunod nito, itinaas ni Jianglan ang kanyang kamay at nagsimulang sumubaybay sa ilang komplikadong mga disenyo sa hangin. Kasabay nito, napansin ni na Alvin at Jude na matagal bago dumating ang kanilang mga kalaban. Pareho silang sumulyap kay Jianglan at nakita nilang iginagalaw nito ang kanyang kamay. Pareho silang napagpasyahan na ang bagay na ito ay may kinalaman kay Jianglan. Naging normal ang takbo ng mga bagay-bagay hanggang sa gumawa ng hakbang si Jianglan. Alvin, sa tingin ko ay iniisip ni Jianglan na madali lang ang pinagdadaanan natin at sinusubukan niyang maghanap ng mas malalakas na kalaban para sa atin. Sabi ni Jude kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Sang-ayon ako. Iniisip ko kung pag-aawayin niya tayo. Sagot ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Iyon ang pinakamabuti. Kung papaawayin niya tayo, kailangan lang nating ipakita sa kanya na pantay ang ating tugma hanggang sa wala nang matitira o hanggang sa mamunga ang puno. Kung hindi mamunga ang puno, magiging abo lang ito. Sabi ni Jude. 3,976. Ang kuwebo kung saan itinanim ang puno ng langit na sacrificial na banal na prutas ay isang lihim na lugar na nilikha ni Jianglan noong siya ay isang celestial emperor. Bagamat ang kuweba ay may maraming opens iba at nagtatanggol na mga porma sayon, hindi siya sapat na makapangyarihan para kontrolin ang lahat ng mga ito sa sandaling ito.
Ang tanging porma sayo na kontrolado niya sa sandaling ito ay ang illusory formation. Gamit ang illusory formation, kaya niyang kontrolin ang kalaban ng bawat tao. Sinusubukan ni Jianglan na maghanap ng mas malalakas na kalaban para kina Alvin at Jude sa pamamagitan ng illusory formation nang bigla siyang tumigil sa kanyang mga galaw. Naantala siya ng isang biglaang alon mula sa batas ng tubig. Dahil dito, sina Alvin at Jude ay itinalaga bilang mga kalaban gaya ng dati. Katulad ng dati, ang kanilang mga kalaban ay ang peak overarching heavenly supreme celestial na dalawang lalim lamang ang naunawaan mula sa isang batas. Hindi na kailangang sabihin, madali nilang naharap ang kanilang mga kalaban. Patuloy pa rin si Jianglan sa pag-iisip kung paano niya makontrol ang hallucinogenic formation dahil balak niyang pumili ng mas malalakas na kalaban para kina Alvin at Jude. Bakit biglang tumigil si Jianglan? Tanong ni Jude sa pamamagitan ng voice transmission, halatang naguguluhan. Nakuha ni Finley ang kanyang atensyon. Maingat na tiningnan ni Alvin si Finley. Sa sandaling ito, si Finley, na nakaharap sa isang kalaban na nakaunawa na ng tatlong lalim mula sa batas ng hangin, ay sa wakas ay naghagis ng isa pang lalim, bilang karagdagan sa dalawang naunang lalim at sa isa na halos hindi niya naunawaan. Hindi tulad ng isa na halos hindi niya naunawaan na niya ang bagong lalim na ito na itinapon niya sa panimulang yugto. Tulad ng inaakala ko. Itinatago niya ang tunay niyang lakas. Naisip ni Alvin sa sarili. Kanina, pinaghihinalaan niya na naunawaan ni Finley ang higit sa dalawang lalim ng batas ng tubig. Tutal, si Finley ang host na pinili ng isang second form world cleansing divine water. Samantala, tumingin si Jianglan kay Finley nang may kislap sa kanyang mga mata. Naunawaan na ba talaga ni Finley na ito ang tatlong lalim mula sa batas ng tubig? Bukod pa riyan, nasa proseso na ba siya ng pag-unawa sa pang-apat na lalim? Bukod kina Jude at Alvin, siya ang ikatlong tao na wala pang 100 taong gulang. Tulad ni Jude, hindi rin siya isang reincarnated celestial. Sa aking nakaraang buhay, hindi ko man lang nakilala ang ganitong talento. Sino ang mag-aakala na sa buhay na ito ay makakakilala ako ng dalawa sa kanila ng sabay-sabay? Sa sandaling ito, naungusan na ni Finley ang kanyang kalaban. Sa loob ng 30 galaw, nagawa niyang patayin ang kanyang kalaban na nakaintindi ng tatlong lalim mula sa batas ng hangin. Sa katunayan, ang kanyang kalaban ang unang namatay sa mga nasa tuktok ng overarching heavenly supreme celestial na nakaintindi ng tatlong lalim mula sa isang batas. Katulad ng lahat ng namatay, si Finley ay naging sustansya para sa puno ng heaven sacrificial divine fruit. Tulad ng inaasahan sa taong pinili ng isang second form world cleansing divine water. Hindi nagulat si Alvin na nagawang patayin ni Finley ang kanyang kalaban, ngunit puno pa rin siya ng papuri para sa talento ni Finley sa pag-unawa sa batas ng tubig. Hindi lamang si Finley ay wala pang 100 taong gulang, kundi siya rin ang host ng isang second form world cleansing divine water. Kapag ang world cleansing divine water ay umunlad sa ikatlong anyo, makakatulong ito sa kanya na maunawaan ang batas ng tubig ng higit pa kaysa dati. Sa oras na iyon, ang kanyang talento ay magiging mas mapanghamon pa. Sa sandaling ito, biglang nagambala si Alvin. Inilipat niya ang kanyang mga mata mula kay Finley patungo sa pinagmumulan ng kaguluhan. Nakita niya ang isang magandang figure na nahihirapan sa sandaling ito. Tila natapos na ang swerteng sunod-sunod na tagumpay ni Tracy. Sa sandaling ito, ang kanyang kalaban ay isang peak overarching heavenly supreme celestial na nakaunawa na ng tatlong lalim mula sa isang batas. Natural, madali niya itong natalo sa sandaling magsimula silang maglaban. Pagkatapos ng 3 galaw, pinanood ni Alvin ang pagkamatay ni Tracy. Kasabay noon, ang pinakamagaling na miyembro ng ika-7 baitang na Merong clan sa Spirit Overarching Heaven ay namatay sa Jade Emperor Heaven. Nang mamatay si Tracy, nabasag ang kanyang soul pearl sa Merong clan. Natural lang, nagulat ang buong clan. Walang nakakaalam kung nasaan siya, lalo na kung paano siya namatay. Nang makarating lamang ang balita sa Merong clan tungkol sa isang taong nagtitipon ng mga peak overarching heavenly supreme celestials upang isakripisyo ang mga ito sa puno ng heaven sacrificial divine fruit, saka lamang nahulaan ng Merong clan na nalinlang si Tracy at dahil dito ay isinakripisyo sa puno.
Pagkamatay ni Tracy, mga 500 katao na lamang ang natira. Samantala, ang malago na puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit ay umusbong na ng 2 maliliit na usbong sa tuktok ng puno. Ang 2 maliliit na usbong ng bulaklak ay pula rin. Gayunpaman, kumpara sa iba pang bahagi ng puno, ang kulay ay tila mas madilim, na nagpapamukhang mapanglo. Para mamunga ang puno, kailangan munang mamulaklak ang mga bulaklak. Bago mamulaklak ang mga bulaklak, kailangan munang magkaroon ng mga usbong ang puno. Ito pa lamang ang unang hakbang ng puno sa pamumanga, walang makapagsasabi kung matagumpay itong mamumanga. Lahat ay nakasalalay sa swerte. Gayunpaman, sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano, napataas ni Jiang Lan ang tsansa na mamunga ang puno sa 50%. Malamang na makakaligtas sina Jude at Finley hanggang sa huli. Hindi ko papatayin ang sinumang handang maging alipin ko at ibibigay ko sa kanya ang isa pang Heaven Sacrificial Divine Fruit. Pagkatapos nito, inilipat niya ang kanyang atensyon palayo kay Finley at muling ipinagpatuloy ang pagmamanipula sa illusory formation gamit ang kanyang kamay. Upang mapanatiling buhay sina Jude at Finley hanggang sa huli, sinigurado niyang hindi mag-aaway ang dalawa. Natural lang, hindi nakalimutan ni Jiang Lan si Alvin. Naghanda siya ng isang kalaban na nakaunawa sa 3 lalim ng batas ng mundo para kay Alvin. Ang lalim ng grabidad sa kalawakan at ang lalim ng pagyanig. Ginamit ng kalaban na pinili ni Jiang Lan para kay Alvin ang batas ng gravitational space profundity ng mundo pagka-atake niya at ginamit ang shake profundity para subukang mahuli si Alvin. Natural lamang na hindi nabago kay Alvin ang 2 lalim na ito. Pamilyar na pamilyar siya sa mga ito. Bagamat hindi niya lubos na nauunawaan ang gravitational space profundity, mayroon siyang pangunahing kaalaman tungkol dito. Tungkol naman sa shake profundity, alam niya ang mga katangian nito kahit hindi niya ito nauunawaan. Swoosh! Swoosh! Sa isang kisap mata lamang, tila naging bola ng apoy si Alvin habang sumusulpot sa ere. Ang kanyang bilis ay higit na nalampasan ang kanyang kalaban. Gayunpaman, kahit na mas mabilis ito, naunawaan naman ng kanyang kalaban ang batas ng gravitational space profundity ng mundo. Nakulong si Alvin ng mga haliging na buo ng Earth Elemental Profundity, at nagsimulang lumiit ang espasyo. Dahil dito, nawala ng saysay ang bilis ni Alvin. Pagkatapos, dali-dali niyang ginamit ang kanyang Royal Grade Celestial Weapon, ang Mystical Yang 9 Water Chestnut Ring, para subukang makawala. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin ang isang puwersang pumipigil sa kanyang katawan mula sa lahat ng direksyon. Dahil dito, humina ang kanyang mga pagsulong. Kasabay nito, nagsimulang manginig ang holang kanyang kinakulong. Itinataboy ng gravitational space profundity ang puwersa at atake gamit ang shake profundity. Tumaas ang pressure habang nagpapatuloy ang kalaban ni Alvin. Ramdam niya ang bigat na nararamdaman niya. Mahihirapan siyang makawala kung magpapatuloy ito. Kung magpapatuloy ito, hindi niya ako matatalo, pero hindi ko rin siya matatalo. Mukhang kailangan kong maglantad ng isang trump card para makawala sa balanseng ito. Habang iniisip iyon, itinaas ni Alvin ang kanyang kaliwang kamay. Isang singsing ang lumitaw sa kanyang kaliwang kamay. Ito ay katulad ng nasa kanyang kanang kamay. Gayunpaman, ang kanilang mga aura ay magkakaiba at ang kanilang mga kulay ay magkakaiba rin. Ito ang Mystical Yang 9 Water Chestnut Ring na kapares ng Mystical Yang 9 Water Chestnut Ring. Isa rin itong Royal Grade Celestial Weapon. Dati, noong malaya pa siya, nag-eksperimento siya sa 2 sandata at natuklasan na maaaring pagsamahin ang 2 sandata. Bagamat ang kanilang pinagsamang puwersa ay hindi kasing lakas ng isang Emperor Grade Celestial Weapon, nalampasan nila ang karamihan sa mga Royal Grade Celestial Weapon. Alvin. Saan niya nakuha ang napakaraming Royal Grade Celestial Weapons? Nang makita si Alvin na kumukuha ng isa pang Royal Grade Celestial Weapon, nagulat si Jiang Lan kahit hindi naman siya masyadong humanga. Sa mahigit 10,000 peak overarching Heavenly Supreme Celestials na naloko niya, buhay man o patay, si Alvin lang ang may hawak ng Royal Grade Celestial Weapon. Bukod pa rito, mayroon siyang higit sa isang Royal Grade Celestial Weapon. Pwede bang pagsamahin ang 2 Royal Grade Celestial Weapons?
Pinanood ni Jianglan habang pinagsama ni Alvin ang Royal Grade Celestial Weapon sa kanyang kaliwang kamay at kanang kamay. Pagkatapos nito, nag-inject si Alvin ng ilang Celestial Origin Energy na pinalakas ng Fire Elemental Profundity sa mga singsing, na ginagawang mas malakas ang mga ito kaysa dati. Dapat tandaan na hindi lahat ng Royal Grade Celestial Weapons ay maaaring pagsamahin at pagsamasamahin ang kanilang mga kapangyarihan. Maliwanag, hindi ito ang kaso para sa dalawang open-sibong Royal Grade Celestial Weapons ni Alvin. Ang dalawang sandata ay nagsanib puwersa ng maayos at nagpalakas ng kanilang lakas. Halos maihahambing ito sa isang offensive Emperor Grade Celestial Weapon. Napakaswerte naman ng binata. Nakahanap siya ng dalawang Royal Grade Celestial Weapons na maaaring pagsamahin. Bagamat kapantay ni Jude at Finley ang lakas na ipinakita ni Alvin, inakala lang ni Jianglan na maswerte si Alvin. Sa paningin niya, hindi kasing talentado ni Jude at Finley si Alvin. 3,077. Ang mga aura ng Mystical Yin 9 Water Chestnut Ring at Mystical Yang 9 Water Chestnut Ring ay nasa perpektong pagkakatugma ng magsama ang mga ito. Nakaisip pa nga si Alvin ng pangalan para sa mga singsing matapos silang magsama, ang Yin Yang 9 Water Chestnut Ring. Magkatulad ang bawat dulo ng Mystical Yin 9 Water Chestnut Ring at ng Mystical Yang 9 Water Chestnut Ring. Kaya naman, pagkatapos magsama, mayroon pa ring siyam na dulo sa singsing. Matapos magpadala si Alvin ng ilang Celestial Origin Energy na pinalakas ng Fire Elemental Profundity papunta sa Yin Yang 9 Water Chestnut Ring, isang pagsabog ng berde at pulang apoy ang kumislap ng maliwanag. Sige. Malamig ang tingin ni Alvin habang inihagis niya ang Yin Yang 9 Water Chestnut Ring. Kasunod nito, ang tila matatalas na talim na nabuo mula sa pula at berdeng apoy ay madaling humiwas sa puwersang nabuo ng batas ng gravitational space profundity ng mundo bago bumangga sa puwersa ng shake profundity. Bumuhos. 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 Ang tunog ng banggaan sa pagitan ng mga nagliliyab na talim at ng puwersa ng shake profundity ay napakalakas na dumadagandong. Ang mga apoy ay tila nababagabag. Paminsan-minsan ay humihina at paminsan-minsan ay lumalakas ng malakas. Pagkatapos ng maikling paghinto, ang mga apoy ay lumakas at lubusang natabunan ang puwersa mula sa shake profundity. Kasunod nito, ang mga apoy ay nagpatuloy sa kanilang landas na parang isang galit na dragon at winasak ang mga haligi na bumihag kay Alvin. Dahil kontrolado ni Alvin ang mga apoy, hindi ito naglaho matapos sirain ang mga haligi. Patuloy itong sumugod patungo sa tuktok ng overarching Heavenly Supreme Celestial na nakaunawa sa tatlong lalim mula sa batas ng mundo. Hindi. Malungkot na sumigaw ang peak overarching Heavenly Supreme Celestial na nakaunawa ng tatlong lalim mula sa batas ng mundo bago siya namatay. Siya ang pangalawang peak overarching Heavenly Supreme Celestial na nakaunawa ng tatlong lalim mula sa isang batas para mamatay. Boom! Boom! Bang! Swoosh! Naririnig ni Alvin ang mga tunog ng labanan na patuloy na umaalingaw-ngaw sa hangin. Ang iba ay nakikibahagi pa rin sa mga nakamamatay na labanan. Dahil natigil sila sa illusory formation at isa lamang ang nakikita nilang kalaban sa harap nila, dalawa na lang ang pagpipilian nila, pumatay o mapatay. Natural lamang na walang sino man ang pipiliing mamatay. Kaya naman, hindi nagpigil ang lahat at lumaban ng buong lakas. Habang nakikipaglaban si Alvin sa tuktok ng overarching Heavenly Supreme Celestial na nakaunawa na ng tatlong lalim mula sa batas ng mundo, nakamasid si Jianglan mula sa malayo. Gamit ang kanyang pinagsamang Royal Grade Celestial Weapons, maaaring mas malakas si Alvin kaysa kina Jude at Finley. Kung lalabanan nila siya ngayon, maaaring mamatay sila. Patuloy na naisip ni Jianglan, gayunpaman, kinukuha ni Alvin ang kanyang lakas mula sa kanyang mga Celestial Armas. Kahit na medyo may talento siya para maunawaan ang dalawang lalim ng batas ng apoy kahit wala pa siyang 100 taong gulang, hindi pa rin siya maihahambing kina Jude at Finley. Hahayaan ko muna siya at mamaya ko na lang siya haharapin. Hindi siya banta sa akin dahil kinukuha niya ang kanyang lakas mula sa kanyang mga Celestial Armas. Dahil sa kaisipang iyon, hindi na pinansin ni Jianglan si Alvin. Bukod dito, hindi na siya nag-abalang pumili ng malalakas na kalaban para kay Alvin.
Samantala, sa ilalim ng manipulasyon ni Jianglan, kinailangang magkasunod na labanan nina Jude at Finley ang mga peak overarching Heavenly Supreme Celestials na nakaintindi ng tatlong lalim mula sa isang batas. Gayunpaman, nagawa nilang talunin ang lahat ng kalaban na ipinadala sa kanila. Hindi nagulat si Jianglan sa mga tagumpay ni Finley, ngunit medyo nagulat siya sa mga tagumpay ni Jude. Kaya naman, pinagmasdan niya ng kaunti pa si Jude. Iyan ba? Ang pangunahing opensibong lalim ng batas ng kamatayan, ang kalaliman ng karit ng Diyos ng kamatayan. Habang pinagmamasdan ni Jianglan si Jude, napansin niya si Jude na naghagis ng bagong kalaliman habang si Jude ay nakikipaglaban sa isang bagong kalaban. Ang batas ng kalaliman ng opensiba ng kamatayan, ang side deputy ng Diyos ng kamatayan, ang hindi pa lubos na nauunawaan ni Jude. Bagamat nasa pangunahing yugto pa lamang ang kanyang pag-unawa sa side deputy ng Diyos ng kamatayan, ang pagtaas ng kanyang lakas mula sa kalaliman ay sapat na upang matulungan siyang patayin ang mga peak overarching Heavenly Supreme Celestials na nakaunawa na ng tatlong kalaliman mula sa isang batas. Nakita ni Jianglan na, sa isang banda, mas malakas si Jude kaysa kay Finley. Bagamat nauunawaan ng dalawa ang parehong bilang ng lalim, naunawaan naman ni Jude ang batas ng kamatayan, isa sa 4 na kataas-taasang batas. Bukod dito, sinimulan na ring maunawaan ni Jude ang pangunahing lalim ng opensiba ng batas ng kamatayan. Sa makatuwid, natural lamang na mas malakas si Jude kaysa kay Finley. Tiningnan niya si Jude at naisip, kung makakapili ako ng isa sa kanila na magdadala ng marka ng pagkaalipin, ang pipiliin ko ay si Jude. Bagamat may talento si Finley, hindi siya kasing talino ni Jude. Pagkatapos ng maikling sandali, itinoon ni Jianglan ang kanyang atensyon sa natitirang tuktok ng overarching Heavenly Supreme Celestials. Sa oras na ito, mayroon na lamang humigit kumulang 300 na tuktok ng overarching Heavenly Supreme Celestials na natitira. Lahat sila ay nakaunawa na ng tatlong lalim mula sa isang batas tulad nina Jude at Finley. Gayunpaman, ang mga taong ito ay mas matanda kaysa kina Jude at Finley at malapit nang umabot sa 200 taong gulang. Tiningnan ni Jiangling ang puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Ang puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit ay nasa kritikal na yugto ng pamumangga ngayon. Sa sandaling ito, ang 2 usbong ng bulaklak ay namulaklak at naging 2 pulang-pulang bulaklak. Ang bawat bulaklak ay may 9 na talulot at kumikinang sa pulang-pulang liwanag. Sa mas malapitang pagtingin, makikita ang makapal na pulang-pulang ambon na bumabalot sa mga bulaklak. Sa mga tangkay ng 2 bulaklak, mayroong isang bukol na pumipintig at lumalaki. Sa paglipas ng panahon, 12 peak overarching Heavenly Supreme Celestials ang namatay. Sa mga nabubuhay na tugatog ng overarching Heavenly Supreme Celestials, marami sa kanila ang nagsimulang maunawaan ang kanilang ika-4 na lalim. Sa kaunting pagsisikap pa, mapapatay nila ang mga nakaunawa na sa 3 lalim at hindi pa nakakaunawa sa ika-4 na lalim. Swoosh! 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 Matapos sumipsip ng mas maraming enerhiya ng dugo at apoy ng kaluluwa ang puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit, ang 2 bulaklak na may 9 na talulot ay sumanib sa mga bukol na biglang lumaki. Matapos lumaki ang mga bukol, may mga nakikitang kidlat na kulay dugo ang kumikislap sa paligid ng mga ito. Narating na natin sa wakas ang puntong ito. Nagliwanag ang mga mata ni Jianglan nang makita niya ang 2 bukol. Pagkatapos, sinimulan niyang igalaw muli ang kanyang mga kamay at gumuhit ng mga komplikadong disenyo sa hangin. Kasunod nito, isang malinaw na kalasag ang biglang lumitaw sa paligid ng puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Whoosh! Swoosh! Sa sandaling ito, ang enerhiya ng dugo at apoy ng kaluluwa mula sa nabagsak na tuktok ng overarching Heavenly Supreme Celestials ay lumipad patungo sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit tulad ng dati. Gayunpaman, bago pa sila masipsip ng puno, naharangan sila ng translucent shield na kakagawa lang ni Jianglan. Ang puwersang humihila mula sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit ay lalong tumindi habang sinusubukan nitong sipsipin ang enerhiya ng dugo at apoy ng kaluluwa, ngunit mahigpit itong naharangan ng kalasag. Sa sandaling ito, agad na umalangaw-ngaw sa isipan ni Alvin ang boses ni Jude sa pamamagitan ng voice transmission.
May tsismis na kapag lumitaw na ang mga embryo ng Heaven Sacrificial Divine Fruit, maaaring mapataas ang tsansa na mamunga ang puno sa pamamagitan ng pagpigil at pag-iipon ng lahat ng enerhiya ng dugo at apoy ng kaluluwa bago ito ipadala sa puno ng sabay-sabay. Natural, tsismis lamang ito. Walang sino man ang nakapagpatunay nito. Kahit na may nag-eksperimento, hindi pa sila kailanman nagpatunay sa teoryang ito. Sa aking palagay, hindi rin sigurado si Jiang Lan, at sinusubukan lang niya ang kanyang swerte. Tutal, wala namang masama sa pagsubok. Natural lang na hindi umimik si Jude habang nakikipag-usap kay Alvin. Kinailangan din niyang magpanggap na napansin niya ang puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit o ang mga pagbabago nito. Nakikita ko. Napansin din ni Alvin ang mga pagbabago sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit at ang mga kilos ni Jiang Lan. Nalito siya nang makita niyang pinipigilan ni Jiang Lan ang puno sa pagsipsip ng mas maraming enerhiya ng dugo at apoy ng kaluluwa hanggang sa marinig niya ang paliwanag ni Jude. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya sa pamamagitan ng voice transmission, nabanggit mo ang mga embryo ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Ang tinutukoy mo ba ay ang dalawang pulang bukol ng dugo? Sa ibabaw ng puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit, tila hinigop ng dalawang pulang dugong bukol ang mga bulaklak na namulaklak. Oo, mabilis na sagot ni Jude, ang paglitaw ng mga embryo ay nangangahulugan na ang puno ay nasa huling yugto na. Ito ay maaaring mamunga o hindi mamunga. 3,978. Iipon ni Jiang Lan ang enerhiya ng dugo at apoy ng kaluluwa mula sa mga nabuwal na tuktok na overarching heavenly supreme celestials gamit ang formation bago niya sila ipadala sa mga embryo ng sabay-sabay. Tiningnan ni Alvin ang malinaw na harang ng formation. Ang harang ay parang isang simboryo na nakapalibot sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit, na pumipigil dito sa pagsipsip ng enerhiya ng dugo at apoy ng kaluluwa. Kasabay nito, hindi tumigil ang puno sa pagsipsip ng mga ito, kaya naman, ang puwersa ng paghila mula sa puno ay naging sanhi ng pagdikit ng enerhiya ng dugo at apoy ng kaluluwa sa harang. Kapag natanggal na ang harang, lahat ng naipon na enerhiya ng dugo at apoy ng kaluluwa ay agad na masisipsip ng puno. Sa sandaling ito, may enerhiya ng dugo at apoy ng kaluluwa mula sa tatlong bumagsak na tuktok na overarching heavenly supreme celestials na nakadikit sa harang. Hindi nagtagal at sumama sa kanila ang enerhiya ng dugo at apoy ng kaluluwa mula sa isa pang dalawang bumagsak na tuktok na overarching heavenly supreme celestials. Maya-maya, isang tao ang lumitaw sa harap ni Alvin. Matagal na siyang naghihintay bago lumitaw sa harap niya ang kanyang bagong kalaban. Kasabay nito, nakaharap din nina Jude at Finley ang kanilang mga kalaban. Ang lahat ng ito ay sadyang inayos ni Jiang Lan. Matapos lumitaw ang mga binhi ng Heaven Sacrificial Divine Fruit, si Jiang Lan ay naging desperado. Para bang hindi na siya makapaghintay na mamunga ang puno. Kaya naman, upang mapabilis ang mga bagay-bagay, sina Alvin, Jude, Finley, at ang iba pa ay mabilis na inatasan ng isang kalaban pagkatapos nilang matapos sa kanilang mga labanan. Sinadya ni Jiang Lan na isagawa ang pakikipaglaban nina Jude at Finley sa mga peak overarching heavenly supreme celestials na nakaintindi na ng tatlong lalim mula sa isang batas. Gayunpaman, hindi niya intensyon na isakripisyo ang dalawa. Tutal, matutulungan naman siya ng dalawa na patayin ang iba sa mas mabilis na bilis. Dati, nang piliin at imbitahan niya ang mga peak overarching heavenly supreme celestials dito, kinalkala niya na mahigit 100 katao ang matitira kapag lumitaw ang mga embryo. Dahil dito, mayroong higit pa sa sapat na enerhiya ng dugo at apoy ng kaluluwa upang pakainin ang mga embryo upang madala nila ang mga prutas ng sakripisyong banal sa langit. Sa makatuwid, kaya niyang iligtas ang buhay nina Jude at Finley kung gugustuhin niya. Swoosh! Swoosh! Ang kasalukuyang kalaban ni Alvin ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na kasuot ng mahabang berdeng roba. Naunawaan na ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang tatlong lalim mula sa batas ng hangin at sinimulang maunawaan ang pang-apat na lalim. Nanatiling walang pakialam ang kanyang mukha habang umiikot ang mga talim ng hangin sa kanyang katawan, na lumilikha ng mga ingay na halos kapareho ng isang kayag ng mga bubuyog na umuugong. Mamatay ka! Sigaw ng lalaking nasa katanghaliang gulang habang nakatitig kay Alvin.
Iwinasiwas niya ang tatlong talampakang haba ng espada sa kanyang kamay, na nagpalabas ng isang malakas na bugzo ng hangin na pinalakas ng Windblade Profundity at dalawa pang lalim mula sa batas ng hangin. Ang bugzo ng hangin ay humampas kay Alvin na parang isang galit na dragon. Swoosh! Ang nakakatusok sa tainga at matinding ungol ng hangin ay umalangaw-ngaw sa ere. Ugong! Ang mga tunog mula sa mga espada at hangin ay napakalakas. Ang mga taong nakakaintindi sa batas ng hangin ay may malaking kalamangan kaysa sa mga nakakaintindi sa batas ng lupa sa usapin ng bilis at opensa. Ang dating kalaban ni Alvin ay nakaintindi ng tatlong lalim mula sa batas ng lupa. Bagamat naunawaan ng dating kalaban niya ang tanging lalim ng opensa mula sa batas ng lupa, ang Shake Profundity, ang mga atake ng dating kalaban niya ay ibang-iba sa lalaking nasa katanghaliang gulang na ito na nakaintindi ng tatlong lalim at sa proseso ng pag-intindi sa pang-apat na lalim mula sa batas ng hangin. Gayunpaman, mas pinili ni Alvin ang kanyang kasalukuyang kalaban kaysa sa nauna. Ginamit ng kanyang dating kalaban ang Gravitational Space Profundity at ikinulong siya sa isang espasyo bago siya binomba ng mga atake mula sa lahat ng direksyon. Bagamat hindi siya nagduso mula sa mga atake, ang pagsugpo mula sa Gravitational Space Profundity ay nagpahirap sa kanya. Bagamat mas malakas ang kanyang kasalukuyang kalaban, ang mga atake ay hindi kasing hirap harapin kumpara sa kanyang dating kalaban. Sakto sa oras. Habang papalapit ang atake ng kanyang kalaban, ang Celestial Origin Energy ni Alvin na pinalakas ng Fire Elemental Profundity at ng Pillaging Profundity ay biglang lumabas mula sa kanyang katawan. Sa isang iglap, siya ay nilamon ng apoy. Swoosh! Sumugod si Alvin na parang sulo ng tao. Isang amoy ng apoy ang nanatili sa hangin habang nag-iiwan siya ng bakas ng apoy na parang buntot ng phoenix. Ugong! Ugong! Umalangaw-ngaw sa hangin ang mga nakakabinging ingay. Sa sandaling ito, nakakita ang kalaban ni Alvin ng isang singsing na lumipad palabas mula sa apoy na lumalamon kay Alvin. Ang singsing ay nababalot ng pula at berdeng apoy. Ang nakapangangilabot na aura nito ay kayang maging sanhi ng panginginig ng mga tao sa takot. Walang takot si Alvin nang harapin ang nakakatakot na atake mula sa kanyang kalaban na nakaintindi sa batas ng hangin. Napatay na niya ang isang peak na overarching heavenly supreme celestial na nakaintindi ng tatlong lalim mula sa batas ng lupa. Bakit siya matatakot sa isa pang peak na overarching heavenly supreme celestial na nakaintindi ng tatlong lalim mula sa batas ng hangin? Bagamat ang huli ay may pangunahing pag-unawa sa ikaapat na lalim ng batas ng hangin, wala itong naging epekto sa kanya. Hindi nagulat si Alvin nang magbanggaan ang mga atake, at mabilis na nalampasan ng kanyang atake ang atake ng kanyang kalaban matapos ang isang maikling paghinto. Tulad ng banal na kapangyarihan, ang pula at berdeng apoy ay naging isang nagliliyab na espada bago nito napatay ang kanyang kalaban. Samantala, si Jianglan na nanunood kay Alvin ay hindi rin nagulat sa kinalabasan. Tulad ng inaakala ko. Bagamat dalawang lalim pa lamang ang naunawaan niya mula sa batas ng apoy, sa kombinasyon ng dalawang Royal Grade Celestial Weapons, kahit sina Jude at Finley ay hindi makakatapat niya. Masasabi ni Jianglan na ang kalaban na napatay ni Alvin ay kasing lakas ni Finley at bahagyang mas mahina kaysa kay Jude. Kung lalabanan ni Jude ang kalaban ni Alvin, maaaring abutin si Jude ng ilang araw at gabi para matalo ang kalaban. Sa kabilang banda, natalo ni Alvin ang kalaban na iyon ng walang kahirap-hirap. Sa oras na ito, patuloy na matagumpay na pinapatay ni Jude at Finley ang kanilang mga kalaban ng sunod-sunod. Pagkalipas ng ilang segundo, isang bagong kalaban ang mabilis na lilito sa kanilang harapan. Ito ay dahil sa desperasyon ni Jianglan na mapabilis ang proseso ng pamumangga ng puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Gusto niyang mangalap ng pinakamaraming enerhiya ng dugo at apoy ng kaluluwa hanggat maaari bago ipadala ang lahat sa mga embryo ng Heaven Sacrificial Divine Fruit ng sabay-sabay. Pagkaraan ng ilang sandali, ang ilang daang nakaligtas ay nabawasan sa wala pang 100 nakaligtas. Ugong. Sa sandaling ito, ang Mystical Yin and Yang 9 Water Chestnut Ring sa mga kamay ni Alvin ay lumipad palabas bago ang berde at pulang apoy ay sumulpat patungo sa isa pa niyang kalaban. Kasabay nito, walang kahirap-hirap niya patay ang isang peak overarching heavenly supreme celestial na nakaunawa ng tatlong lalim mula sa batas ng metal.
Matapos patayin ang kanyang kalaban, napansin ni Alvin na ang harang na nakapalibot sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit ay bahagyang nanginig ng Dama Purito ang blood energy at soul fire ng kanyang kalaban. Para bang sa wakas ay nararamdaman na ng harang ang pressure mula sa lahat ng blood energy at soul fire. Mas lalong nanginig ang harang ng Dama Purito ang blood energy at soul fire mula sa isang kalaban na kakapatay lang ni Jude. Nagpadala si Alvin ng voice transmission kay Jude upang ipaalam sa kanya ang kanyang natuklasan. Mukhang ang formation na inihanda niya sa kanyang nakaraang buhay ay malapit ng gumuho dahil sa epekto ng napakaraming blood energy at soul fire. O marahil, hindi nito kayang tiisin ang puwersang humihila mula sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Palihim na sinulyapan ni Jude ang harang bago sinabi, mukhang. Sa palagay ko, ang translucent barrier ay kayang tiisin lamang ang isa pang dosenang peak overarching heavenly supreme celestials, blood energy at soul fire bago ito mabasag. Kumislap ang kanyang mga mata habang patuloy niyang sinasabi, sa oras na iyon, malamang napapatayin ni Jianglan ang mga natitirang nakaligtas bago lumaki at mamunga ang mga embryo. Tutal, sigurado akong nag-aalala rin siya na baka may magnakaw ng mga prutas mula sa kanya. Mula ngayon, kailangan nating bigyang pansin ang harang. Kapag malapit na itong mabasag, dapat tayong maging handa at maging alerto. Sige. Habang nag-uusap sina Alvin at Jude gamit ang voice transmission, napansin din ni Jianglan ang problema. Parang minamaliit ko ang kapangyarihang humila ng puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Kapag nabasag ang harang, ang enerhiya ng dugo at apoy ng kaluluwa na naipon sa harang ay agad na mahihila patungo sa mga embryo ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Gayunpaman, marami pa ring natitirang mga nakaligtas. Sa sandaling ito, tiningnan ni Jianglan si Alvin at ang iba pa habang unti-unting lumilitaw ang kanyang intensyong pumatay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.